Magandang araw. Sa videong ito, ating tatalakayin ang kahulugan, kahalagahan, uri at anyo ng panitikan. Sisimulan natin ang tatalakayang ito sa tanong na, ano ang panitikan? Sinaad ng isang manunulat na ang panitikan ay anumang bagay na masisilayan sa ilalim ng anumang ulap. Kung ating bibigyang kahulugan ito ay nagsasaad na ang panitikan ay nasa paligid. Anumang makikita natin sa ating paligid ay panitikan. Bakit? Dahil ang mga ito ay maaaring gamitin upang makabuo ng anumang uri ng panitikan. Halimbawa, ang dolomite na ginawang white sand sa Manila Bay. Gamit ang bagay na ito ay maaari tayong makabuo ng isang sanaysay, tula o maging balita. Sa kabilang dako, sinasabing ang panitikan ay galing sa salitang pangtitik-an, na kung saan ang salitang ugat na titik ay ginamitan ng unlaping pang at hulaping an. Ang panitikan ay tinatawag ring literatura, na kung saan ang salitang ito ay galing sa salitang Latin na litera, na nangangahulugang titik, o literatura na nangangahulugang writings formed by letters. Binigyang kahulugan din ng isang manunulat na ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. At ito rin ang pinakapayak na paglalarawan lalo na sa pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patula. Halimbawa, ang coronavirus o COVID-19 ay lumalaganap sa loob at labas ng bansa. Sadyang nakababahala ang pangyayaring ito dahil parami ng parami ang nahahawaan at namamatay dahil dito. Kaya sa aking palagay, nararapat lamang na sundin ang mga alituntuning ibinigay ng ating pamahalaan. Sa pamamagitan ng halimbawang ito ay naipahayag ang damdaming namumutawi na pagkabahala at nakapagbigay ng sariling kaisipan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang solusyon. Paano naman nakakapagpapahayag ang panitikan ng karanasan at hangarin ng isang tao? Halimbawa, dahil sa pandemyang ito ay maraming tao ang nawawalan ng ikabubuhay at tuluyang bumabagsak ang ekonomiya ng bansa. Nararanasan rin natin ang kakulangan sa pinansyal dahil dito. Upang maiangat muli ang ekonomiya ng bansa, nagkakasloob ang ating pamahalaan na buksan ang mga piling establishmento. Sa limbawang ito, ipinakita ang nararanasan ng tao ngayong pandemya at ang hangarin ng pamahalaan na buhayin muli ang ekonomiya ng bansa. Sa madaling sabi, ang panitikan ay ang daan upang maipahiwatig natin ang ating nais sabihin. Isa ring pagpapakulugan na binigay ng isang manunulat ay nagsasalaysay din ito sa pamahalaan, lipunan at mga pananampalataya at mga karanasang may kaugnay sa iba't ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapuot, paghihiganti, pagkasuklam, sindak at pangamba. Ang mga halimbawa kanina ay nagpapakita o nagsasalaysay ng lipunan at pamahalaan. Ngunit paano na isasalaysay ng panitikan ang pananampalataya? Na isasalaysay nito ang pananampalataya kung ito ay tumutungkol sa anumang paniniwalaan o paniniwala ng grupo ng tao ng isang bansa. Halimbawa, ang mitolohiyang Grego na kung saan naniniwala sila na si Zeus ang hari ng Diyos at ang pinakamalakas sa lahat ng Diyos. Ang panitikan rin ay tumutungkol sa karanasan na kaugnay ang iba't ibang damdamin. Halimbawa, kapag ikaw ay malungkot, dahil sa kalungkutan ay nakakabuo tayo ng tula, sanaysay, o
o maging awitin. Pinapakita lamang na ang panitikan ay isa ring daan para ilabas ang ating saloobin. Ang susunod naman na ating tatalakayin ay ang mga anyo ng panitikan at mga halimbawa ng bawat anyo. Una po dyan is ang tuluyan o prosa. Ito ay tumutukoy sa maluwang na pagsama-sama ng mga salita sa loob ng pangungusap. Nasusulat ito sa mga karaniwang takbo ng pangungusap o pagpapahayag. So, ibig sabihin lang po niyan is wala po tayong sinusunod na alituntunin sa pagsulat ng tuluyan o prosa. Pangalawa, ang tula o panulaan. Ito ay pagbubuo-buo ng pangungusap o parirala sa pamamagitan ng salitang binibilang na pantig sa taludtod na pinagtutugma-tugma. So, yun naman po ang kabaliktaran ng tuluyan o prosa, kung saan meron po tayong sinusunod na alituntunin. Okay? Next, dumako naman tayo sa mga akdang tuluyan. Una ay ang alamat. Ang alamat ay isang uri na kung saan nagkukwento ito tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Minsan, sa mga pinagmulan ng mga hayop o halaman. Isa pong halimbawa nito ay ang pangalan ng inyong lugar o barangay. Kung saan po nakuha ang pangalan ng inyong barangay. Pangalawa ay ang anekdota. Ang anekdota ay isang akdang isinasalaysay ang mga kakaiba o kakatuwang nangyari sa buhay ng isang sikat o kilalang mga tao. Halimbawa po nito ay ang kwento tungkol sa sikat na artistang si Alice Dixon na di umano'y nakita niya ang taong may katawang ahas sa Robinson's Mall. Pangatlo ay ang nobela o tinatawag ding kathambuhay. Ito ay isang mahabang kwentong piksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Ang mga nobela ni Rizal na El Filibusterismo at Noli Me Tangere na nagpapakita ng pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas ay isa lamang pong halimbawa ng nobela. Susunod po ay ang pabula. Ang pabula ay akda kung saan ang mga tauhan ay mga hayop. Halimbawa po nito ay ang sematsing at ang pagong. Susunod po ay parabola o tinatawag ding talinghaga. Ito ay mga maikling kwento, may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Halimbawa po nito ay ang prodigal son. Susunod po ay ang maikling kwento. Ito ay hinggil sa isang mahalagang pangyayari na kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Halimbawa po nito ay ang ating mga napapanood na patalastas ng Jollibee. Susunod po ay ang dula. Ang dula ay uri na hinahati sa pamamagitan ng yugto at kadalasang isinasalaysay sa mga teatro. Halimbawa po nito ang Miss Saigon na ginampanan o na kung saan gumanap si Lea Salonga. Susunod ay ang sanaysay. Sanaysay ay maiksing komposisyon na makalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may akda. Halimbawa po nito ay ang ginagawa ninyong aktibidad sa LMS. Susunod ay ang talambuhay. Isinasalaysay nito ang kasaysayan ng buhay ng isang tao na base sa mga tunay na impormasyon. Halimbawa po nito ay ang talambuhay o pinagmulan o talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Susunod po ay ang talumpati. Ang talumpati ay sinasalaysay ang mga kaisipan o opinyon ng isang tao upang humikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Kadalasan po natin itong naririnig tuwing eleksyon na kung saan nagbibigay ng plataforma ang mga kandidato sa eleksyon. Ang susunod ay ang balita. Ang balita ay nagpapahayag sa mga kasalukuyang kaganapan sa labas at loob ng isang bansa.
Susunod po ay ang kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay uri na sumasalaysay ng mga likhang isip ng mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan. Ngayon atin naman pong tatalakayin ang mga akdang patula. Una po dyan ay ang sawikain. Ang sawikain ay tumutukoy sa una ay ang idioma. Ang idioma ay isang uri ng sawikain pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyonal. Susunod po ay hindi binubuo ng tumpak na kahulugan ang mga kanya-kanyang salita na nabuo. Ito ay di tuwirang pagbibigay kahulugan at pagpapakita ng kaisipan at kaugalian ng isang lugar. Mapapaliwanag po yan gamit ang mga halimbawa. Unang pong halimbawa ay ang butas ang bulsa. Ang ibig sabihin po ay walang pera. Susunod ay ang ilaw ng tahanan na nangangahulugang inay. Next ay ang bukas ang palad na nangangahulugang mabait o mapagbigay. Next, ibaon ang hukay. Ibaon sa hukay na nangangahulugang kalimutan na lamang. Ang nakalimutan na lamang. Susunod ay ang amoy pinipig na nangangahulugang mabango. Susunod ay kabiyak ng dibdib, nangangahulugang asawa. Susunod ay lantang gulay, nangangahulugang pagod. Nagsusunog ng kilay, nangangahulugang nag-aaral ng mabuti. Susunod ay pag-iisang dibdib, na nangangahulugang pagpapakasal. At ang huli ay ang kilos pagong, na nangangahulugang mabagal. Isa pa pong halimbawa ng akdang patula ay ang moto. So ang moto ay parirala na nagpapahiwatig ng sentimento ng isang grupo ng mga tao. Halimbawa po ay ang lumabo man ang mga mata ko, mananatili pa ring malinaw ang pagtingin ko sa iyo. Isa pa pong akdang tuluyan ay ang salawikain. Ang salawikain ay mga kasabihan o kawikaan. Halimbawa po ay ang anak na di paluhain, magulang ang patatangisin. Sunod, ang lumakad ng matulin kung matinik ay malalim. Pangatlo, kung ano ang itinanim siyang aanihin. Sunod po ay kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot, daig ng maagap ang masipag, ubos-ubos biyaya, pagkatapos ay nakatunganga, na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. So, yung mga yan po ay mga salawikain. Yung mga po ay mga halimbawa ng salawikain. Next po ay ang bugtong. So, ang bugtong po ay pangungusap o tanong na may iba o nakatagong kahulugan. Halimbawa po ay bulaklak muna ang gawin bago ito kainin. So, ano po kayang sagot dyan? Ang sagot po dyan ay ang saging. Okay? Susunod po ay ang nang ipinanganak ako ay tila puno. Habang tumatanda ay pumapandak ako. Nagsisilbi ngunit sinasaktan ng paulit-ulit hanggang sa libingan. Ang sagot po dyan sa bugtong na yan ay lapis. At ang panghuli sa araling ito ay ang tatlong kaanyuan ng tula. Una po dyan ay ang tulang pasalaysay. So ang tulang pasalaysay ay naglalahad ng isang kasaysayan o mga tagpo o pangyayari. Magkakaugnay ang mga pangyayaring mababasa sa mga taludtod nito. Nahati ang mga tulang pasalaysay sa mga sumusunod. Una po ay ang epiko. Ito ay tulang salaysay tungkol sa kagitingan ng isang tao, mga tagumpay niya sa digmaan o pakikipagtunggali sa mga kaaway. Halimbawa po nito ay ang epiko ng Biyag ni Lamang. Susunod po ay ang awit at korido. Ang awit at korido ay mga tulang pamana sa atin ng mga Kastila. Ang mga paksa nito ay hango sa pangyayari tungkol sa pagkamaginoo o pakikipagsapalaran. Ang mga tauhan ay mga dugong bughaw gaya ng harit, reyna, prinsipet, prinsesa. Huli po ay ang
Panghuli po ay ang balad. Ito ay tulang pasalaysay na karaniwang inaawit. Naglalaman ito ng madamdaming pasalaysay. Ang pangalawang kaanyuan ng tula ay ang tulang pandamdamin o liriko. Nagpapahayag ang mga tulang ito ng damdaming pansarili ng kumatha o kaya ng ibang tao. Maaari rin itong likha ng mapangaraping imahinasyon ng makata batay sa isang karanasan. Karaniwan itong maikli at madaling maunawaan. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga uri ng tulang pandamdamin o liriko. Una ay ang awit. Ito ay madamdamin at ang karaniwang paksa nito ay tungkol sa pag-ibig, kawalang pag-asa o pamimighati, pangamba, kaligayahan, pag-asa at kalungkutan. Isa pong halimbawa nito ay ang kundiman o ang harana. Susunod po ay ang soneto. Ang soneto ay tulang may 14 na taludtod. Naglalaman ito ng damdamin at kaisipan at may malinaw na kabatiran sa likas na pagkatao at naghahatid ng aral sa mambabasa sa kabuuan. Sa pong halimbawa nito ay ang mga sonetong isinulat ni William Shakespeare. Susunod po ay ang elehiya. Ang elehiya po ay nagpapahayag ng damdamin o guni-guni tungkol sa kamatayan o kaya ay tula ng pagnanagis lalo na sa paggunita ng isang yumao. Halimbawa po nito ay ang mga mensahe na sinasabi natin tuwing huling gabi ng burol. Isa pa pong halimbawa ay ang pastoral. Ang pastoral ay naglalarawan ng tunay na buhay sa bukid. Ang halimbawa po nito ay isang ang awiting may linyang o ang pinamagatang magtanim ay di biro. At ang huli po ay ang tulang pandulaan. Ang tulang pandulaan ay naglalarawan ng madudulang pangyayari na halos magkatulad na nagaganap sa tunay na buhay at ang layunin nito ay upang itanghal. So isa pong halimbawa nito ay ang spoken word poetry. At dito na po nagtatapos ang ating aralin sa unang paksa ng asignaturang Panitikang Pilipino. Maraming salamat po sa pakikinig at hanggang sa muli. Paalam!